Representative Dan Fernandez suspects the reward money came from the president's secret fund. So kung nanggagaling sa Malacanang ang pondo at operation to ng police, so manggagaling to sa Intel. There are operations being implemented by the administration or former administration o kahit ngayong administration na kapag police operation o kaya military operation, gagamit ka ng Intel fund. So we need to find out saan talaga kinuha yung pera. And we're pretty sure doon yun. Iimbestigahan daw ng House Quad Committee ang umano'y paggamit ng intelligence fund ng dating administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa War on Drugs campaign ng kanyang administrasyon. Ayon kay House Public Order and Safety Chairperson at Santa Rosa City, Laguna Representative Dan Fernandez, titignan ng komite kung ang nasabing Intel Fund ng dating administrasyon ginamit para sa pabuya sa mga pagpatay sa operasyon kontra sa illegal na droga. Ito'y kasunod na rin ng naging pahayag ni retired police colonel at dating PCSO General Manager Royina Garma na si dating Pangulong Duterte ang nag-utos na ipatupad ang Davao Model Reward System. Sa impormasyon na hawak ng komite, lumalabas na malaking pera mula sa Intel funds ng dating Pangulo ang ginamit mula nung ipatupad ang kampanya kontra sa illegal na droga. The House of Representatives Quad Committee will check if former President Rodrigo Duterte's intelligence funds were used to reward police officers who killed suspects during the drug war, according to Santa Rosa City Representative Dan Fernandez. In an interview on Tuesday, October 15, Fernandez says the Quad panel saw that there were fluctuations in the use of intelligence funds during the Duterte administration, which can be investigated to know if these coincided with the dates when authorities were supposedly under instruction to carry out anti-drug operations. Fernandez admits that it would take a lot of work to ascertain where the funds were used considering its confidential nature. For Fernandez, if Malacanang officials were involved in the alleged drug war reward system, then the intelligence funds were used. House Quad Committee lead presiding officer Robert Ace Barbers also says he thinks the intelligence funds from the Office of the President and the Philippine National Police were used. Previously, Police Colonel Jovi Espinido said a former mayor told him that revenues from Philippine offshore gaming operators, small-town lottery, and intelligence funds were used to reward police officers who implemented the Duterte administration's anti-drug operations. At the October 11 Quad Committee hearing, former Police Colonel Royina Garma alleged that the Duterte administration used the Davao template for the national version of the drug war. Garma said that under the scheme, officials involved in the killing of drug suspects were rewarded with money ranging from 20,000 pesos to 1 million pesos. Garma claimed the payments were coursed through Malacanang officials, including former Special Assistant to President and now Senator Bongo. Go has denied involvement in drug war operations as well as the existence of the alleged reward system. Noong 2018, yung confidential funds niya, 2.5 billion. Billion, partner, ha? Okay. Okay. Tapos, naging, teka lang, ha? This sum is the same as the amount of OP received for these budget items in 2017. But, it is 5 times bigger in 2016. Sabi, ha? Kasi, okay. But it is 5 times bigger than the combined funds the office received in 2016. Office of the President, or OP, spent 2.5 billion pesos in confidential and intelligence funds in 2017 compared to 705 million pesos in 2016, an increase of about 250%. Duterte's intel funds are much higher than any other Philippine president since 1989. The Budget Department said the funds would be used mainly for President Duterte's war against drugs, criminality, and corruption. By its very nature, intel funds are difficult to audit.
For 2018, Duterte gets another 2.5 billion pesos in Intel funds. So mas malaki na yung as compared kay Pinoy, partner. 5 times bigger. So, double check mo, partner, nakita ko kasi 2020 parang 4 billion ang confidential and Intel funds ni dating Pangulong Duterte. So, ito pala. Okay, 2016, partner. So, pag 2016, ibig sabihin, kasama niya pa dito si di ba? Kahati pa niya dito si Pinoy, partner. Sa Intel. 500 million lang. Sa Intel Fund. 2017, 2.5 na billion. The same ng 2018 ay lumaki ng 2019, partner. 4.5. Sabi mo, triple. Yung una, 5 times bigger. From 2016, nag-jump sa 2017 ng billion na, 2.5 billion. Ganun din sa 2018, pero 2019, nag-4.5 billion. Partner, the rest. 2019, 2020, 2021, 2020, lahat 4.5 billion. Intel funds and Confi funds. So, ito ba lahat na gastos talaga? At saan? Partner. Yan ang tanong. Yan ang tanong, partner. Sabi mo nga, yan ba ay nagastos lahat? At kung nagastos, saan? Ang kasunod na tanong diyan, paano mo malalaman kung saan ito ginastos? Kasi Intel to Saka Intel partner? Fund, Sinabi dati ni Pangulong Duterte, walang kagatul-gatol. Ba't siya niya i-report? Confidential in nature to. Correct, Diba? Wala naman magawa yung ibang mga Naman sa kanya nung panahon na yun, partner. So, paano ngayon iimbestigahan ito ng Kamara? Tingin ko ganito, partner. Tingin ko ganito. Okay, siyempre, makikita pa rin niya sa COA. Diba? Katulad ng ginagawa na pag-iimbestiga sa confidential funds ni VP Sara. So, kahit sabihin mo, diba, na nagastos mo lahat, pero dapat, lahat ito ay para sa peace and order, national security. Tapos, kahit papano, meron ito dapat na pinanghuhugutan. Hindi na nilagay mo, katulad ng report ni VP Sara, lately ito kaya siya kaya nagkaroon ng notice of disallowance. Halimbawa, 4 million rent, 4 million supplies. Tapos walang detalye. Diba? So ngayon, talagang malamang iimbestigahan to. Bakit? May lumitaw na info na may pinanggagalingan yung pera para masuportahan yung reward system para sa war on drugs. At the same time, partner, kahit sabihin natin na okay? Ayan, So, kahit sabihin natin na ito ay nagamit sa war on drugs, tanong natin, hindi ba ito na abuso? At ito pa, kailangan ba talagang KILL? Diba? Ay, intelligence funds naman, hindi naman kailangan dapat na merong mamamatay Diba? So, correct. yun lang siguro titingnan. Kasi mukhang naabuso yung pondo and at the same time, lahat ba yun nagastos? Kasi, so, when I say lahat ba yun nagastos, meron bang natira? Meron bang nasubi? Billion to Correct. Diba? Well, tayo, hindi naman ako partner. Hindi naman ako kung may question kung mag-iimbestigang Kamara. Dapat lang because yan ay pera ng taong bayan. At kung hindi nagamit sa tama, talagang dapat partner, 'di ba? Imbestigahan ng maigi. Kaso nga lang, since Intel Fund ang gusto nilang imbestigahan, malaman kung ito'y sabi mo nga nagamit ng tama, saan ginamit ito? Kasi ang issue ngayon, hindi ba nakurakot ito? Hindi ba ito sa point yun. Una, nakurakot ba to? Pangalawa, inabuso ba to? Diba? Pangatlo, partner, halos ang taon ni dating Pangulong Duterte halos pumatak ng pandemic. Tapos ang laki-laki ng Intel funds mo. Yun di ba? Halos ang tao hindi lumalabas.
Diba? May lockdown. Oo. Para ng Intel funds mo, saan mo dinala? Oo. Kasi parang partner, iniisip ko parang hindi kayo mahihirapan yung sinasabi ko kanina ang Kamara. Pag sinabi, okay, war on drugs, partner, may ano pa rin ito May kinalaman pa rin sa security, di ba? Yes, meron yan, partner. Meron pa rin. So law and order. May kinalaman. Peace yung campaign laban sa droga. So, pag sinabi, ginamit ko sa para habulin yung mga malalaking isda dyan na may kinalaman sa papalaganap ng kalakalan ng droga sa ating bansa. So, talagang... sige, malaking isda. Sige, ayan kukunin ko lang yung salita mo, partner malaking isda. Sino malaking isda? Kaya nga, partner. Sino malaking isda ang hinuli mo? Kaya nga, nagbuho sila ng malaking pond. Sige. Lalabas tuloy. Okay, sige. Para mahabol yung malaking isda. Kaso nga lang, yung mga anak lang ng malaking isda ang nakuha. Partner, sige, sabihin mo yung malalaking isda. Meron ba? Hindi, yung malalaking isda. Di lalabas lalo yung ebidensya ng EJK. Malalaking isda sino? Espinosa. Otsa. Loot. Hatili. Diba? Bote. Lahat yan papalabas mo na talaga yun yung inyong inopera? Operasyon? O di ba talaga nasangkot ka sa EJK? Lahat yung dedo maliban kay Loot. Ito talaga may pakana. Ganun yung connection nun. Diba? So ano muna ang transaksyon? Anong operasyon? Anong naging successful na operasyon kung saan mo ginastos ng 4.5 billion na to? Anong taon yun? Start ng 4.5 is 2019, partner. Kung ginastos niya ito sa pandemic, baka walang nahirapan bago mag-pandemic, tama. Diba? Sige na po. Kasi 2020 tayo nag-pandemic starting March 14 or March 15, 2020. Okay na. Lahat yan 4.5 nang start ng pandemic. Wala naman tayo masyadong kalaban noon sa red tag. Naggagawa na sila ng nila-red tag. Ano nangyari sa red tag? Di ba yung panadimanda yung nag-red tag? Dinimanda pa sila? Diba? Dahil false parang false info, fake info. Ano nangyari dito sa 4.5 billion? Saan to dinala? Di ba umiwas naman sila sa war on drugs yung kailan? 2020, 2021, 2022, umiwas na sila. Dahil marami nang tumutuligsa. Wala na naman masyadong tokhang nun Pero saan ba rin dinala itong 4.5 billion na to kada taon? At ba't sobrang laki? Kay Pinoy nga 500 million lang yung confidential funds So ano to? Ginamit sa EJK? Tapos yung iba nakurakot ba? Tapos hindi nyo ma-explain ngayon? So yun yung nangyayari sa confidential funds ni VP Sara. Saan mo dinala? Diba? Kasi parang gusto nilang itumbog rito sa kung itutuloy, di ba, ng House Quad Committee ang investigasyon kaugnay sa Intel Fund ng dating administrasyon. Kung yung pera ba rito, yung sinasabi mo nga, ilang billion yan? Since 2019, partner, 4.5 billion kada taon. 4.5 billion. Okay? Kada taon. Kada taon, na sobrang laki yan. Kung dyan ba nanggaling ang pera para sa reward system? Doon sa war on drugs. Confidential fund, partner, nire-report naman to sa Senate President. Di dapat alam to ni Tito Soto. Di naman sila kumikibo nun. Lahat naman ng kilos ni dating Pangulong Duterte, sila say. Inaprubahan nga nila. Paano ba magkakaroon ng ganito kalaki kung walang basbas, kung yan ay hindi sinang-ayunan at inaprubahan ng Kongreso at ng ating ng ating mga mambabatas sa madaling salita. Partner, correct ko lang noong 2019 pala 2.5. Nag-start yung 4.5 billion 2020 to 2021, 2022. So, teka lang, tanong natin,
Bumaba na siya ng 2022, di ba? So that's 4.5 billion pesos. Confi funds and Intel funds. May natira kaya siya? May nakahati kaya dito si Pangulong Duterte, si PBBM? Oo. Meron kayang natira kaya naglambing? Ito lang nga, inisip ko lang ha. Kasi partner, noong 2016, di ba, hanggang June lang si Pinoy. The 500 million lang yun, partner ha. Okay? So, nung bumaba siya ng 2022, 4.5 billion pa rin yung kanyang confidential funds and Intel funds. Okay? So, ang tanong natin, hati na to ng taon ni PBBM So, ubos ba ito? Bago siya bumaba? O nakahati pa niya rito kahit paano si PBBM? At kung nakahati man yun ba yung inungot ni request ni VP Sara na magkaroon siya ng 125 million? Yung tanong na natin, kasi hati sila dito ni dapat Sabi yung taon, diba, hati? Sabi ni Adictos rito, 2017, 1 billion. 2018, 3.5 billion. 2019, 13.45 billion. Ano yan? Ano na yan? Lahat? Tama ba, Adictos? 2017 daw, 1 billion. 2018, 3.5 billion. 2019, 13.46 billion. 2020, 4.57 billion at 2021, 4.5 billion. Okay, kasi dati ang kinukuha ko, partner, atong galing sa GMA. Oo, lumalabas yung 2016, 500. 2017, 2.5. Baka may butala, hindi ko alam. 2018, 2.5. 2019, 2.5. 2020, 4.5. 2021, 4.5. Tapos 2022, 4.5. Baka may butal. Okay? Yun. So, ang tanong natin, 'di ba? Kasi dito sa pinalabas ng ng GMA, doon sa 2016, magkahati sila ng taon ni GMA. Ni Pinoy. Pero dito sa 2022, di ko alam kung nakahati niya pa. 'Di ba? Kita ba 'to? Ay, hindi pala makikita rito. Ay. Ito. Yan. Kita ba? Nawawala. Okay, yan. Yan Ayan. Isa lang yung picture niya Nawawala, partner. Ako meron kasi akong Ayan. Ayan, lalong nawala. Ayan. So, mag-isa lang siya. So, hindi ko alam kung nakihati ba si PBBM ng 2022. Correct. Diba? Hindi naman malinaw yung Sorry, mga kaklir Yung palang, ilan? Magkano yung 125 million, kay BP? Hindi pala galing sa confidential funds yun, sorry. Contingent funds. So, hindi pala. Hindi pala dito galing sa 4.5. So, dapat malaman natin kung nakihati nga dito si PBBM. Nung panahon ng transition yan, partner. Yes, panahon 2022. 2022. Naisip ko kasi baka dito kinuha yung 125M ni VP. Yung nga pala hindi, sa contingent funds pala kinuha yun. Hindi pa sa confi funds. Well, eto, kung sakasakali, diba, na-discover, kung sakasakali lang naman, partner, pwede pa bang habulin yun ng gobyerno? Oo naman. Oo naman. Hindi ko na alam ano kakaso nila, plunder ba? Hindi natin alam kung ano madi-discover, partner. Hindi natin alam kung ano madi-discover. Is it ginamit na pang-aabuso para sa EJK o kinulimbat? Pero pag kinulimbat yung plunder. Diba? Tapos yung the rest, pinang-abuso. O di, pasok siya doon sa Doon sa kaso na pwede ipasok sa EJK. Abuso. Pero, well, siyempre, iba-iba din yung pananaw rito. Kasi kung war on drugs ang pag-uusapan, nakita naman natin kung gaano ka agresibo dati, 'di ba, ang administrasyon sa kampanya laban sa droga. At sinasabi nga natin kahit papaano, partner, yung iba nakita nga nila nagkaroon ng resulta naman at ang daming mga natakot. Yun nga lang, may mga lumalabas ngayon na medyo hindi naging okay din yung
yung paraan, yung sistema dahil sinasabi nga idadab nga ito doon sa ginagawa sa Davao. Okay? At may kasama pa di umano yung reward system. Siguro, actually, ganito yung mga kayubi, no? Siguro kaya naiisip din, siyempre tayo din naman nag-isip na parang okay, di ba? Okay noon. Kasi hindi natin naranasan maging biktima. Oo. Wala tayo din sa sitwasyon na inosente ka, tinukot ka, pinagbintangan ka na drug dealer, tinakot ka, tapos may tali na yung bibig mo, mukha mo, paa mo, lahat, everything. So makikita ka na lang ng kamag-anak mo, nandoon ka sa may talahiban. Diba? So, hindi natin yun naranasan. Kaya minsan, inisip natin na okay naman eh. Katulad ni Richard Gomez. Okay daw eh. Sa kanila. Pero kung anak mo kaya, ito lang sa akin mga kaklira, mga kayubi. Kung anak kaya ni Richard Gomez ang nabiktima. Wag na lang anak. Wag, kawawa naman si Juliano. Wag na. Kamag-anak na lang. Wag na lang anak. Sorry. Halimbawa na lang kamag-anak na malapit. Wag na tayo magbigay ng particular. Yeah? Kung kamag-anak niya na malapit o kaibigan niya na malapit, ang nabiktima nun. And he knows na hindi pala ito sangkot sa ganon. Baka ayawan niya yung war on drugs. Diba? Katulad niyan, may nakita ko talaga ako partner. May nakita ko, di ba nanggit ng huling hearing ni Kerwin na pinababanggit yung pangalan ni Richard na sangkot din sa illegal drug. Illegal trade. Partner, nakita ko talaga sa news. Ang dinadamay, 3. Siya, si Lucy, saka yung Matthew, na kapatid ni Lucy. Buti, hindi inoohan itong si Kerwin. Diba? Kasi isang pindot lang niya, isang salita lang niya, sira ang karir mo. So, ikaw na inosente ka, di ba? Hindi ka nagaganon, madawit ang pangalan mo, malagay ka sa PRRD drugs list. Ano mararamdaman mo? That's the problem eh. Di ba? Although, sabi natin, ang dami naman natakot, ang daming nahinto, nakakalakad ka na matiwasay sa kalsada. Okay yon kasi hindi tayo yung nabiktima. Paano kung kamag-anak mo yung nabiktima? Pero hindi kaya, may mga umabuso lang dyan na yung administrasyon, yung dating Pangulo, baka hindi nila alam. Especially dito sa reward system, partner. Paano hindi malalaman? Saan niya magagaling yung pera? Arma? Kay Leonardo? Kay Bongo? Saan magagaling yan? Diba? Hindi naman yan piso-piso. I mean, okay. Sige, ito. Gawin nyo yung alamin ninyo. Paiktingin ninyo ang intelligence gathering dyan sa inyong lugar. Kaso nga lang, ginamit nila. Tapos kung may kayo, may makukuha kayong mga involved dyan sa illegal drug, may reward kayo. Kaso, baka... Di ba dati may mga ganong klase mga lumalabas inaabuso ng iilang mga kapulisan para lamang mapatunayan na ginagawa nila ang trabaho at makuha nga nila yung kanilang reward. No. At inoohan yun ng Pangulo. Kung umabuso man sila, hindi ba obligasyon mo bilang Pangulo na pa-imbestigahan yan? Yun nangyari kay sa tatay ni Kerwin. Loob ng jail. Provincial jail yung partner. Anong sabi? Anong ginawa ni Pangulong Duterte? Sabi mo wala siyang alam. Inabuso lang ni Colonel Marcos Doon tayo sa teoryang inabuso. Kasi may mga ganong klaseng lumalabas dati. Nung panahon, nung nakaupo pa si Tatay Diggs. Doon tayo. Sige, wala siyang alam. May mga umaabuso rito sa war on drugs. Doon ako sa punto na umaabuso at hindi alam. Wala siyang kaalam-alam. Okay? Sige na. Na news na wala si Pangulong, si Mayor Albuera. Si Rolando ba yun? Roland Espinosa, Senior. Wala na.
Okay. Anong ginawa ni Duterte? Yun lang muna tanong ko. Anong ginawa niya? Di ba? Ang ginawa niya, unang-una, partner. Yung murder, well, personally, hindi siya. Pero tao niya yung gumawa eh. DOJ eh. From murder, bumaksak ang kaso to homicide. Available na yon. Kalaya. Mag-post lang naman yan, laya. O, ngayon, ano ang sabi ni dating Pangulong Duterte sa speech niya? Ito, sa speaking engagement to hindi pa to yung kwentuhang barbero lang or kwentuhang inuman lang, partner. Speaking engagement to. Ano niya? Kapag ikaw, Marcos, ay na-convict, pardon kita kagad. Nasaan ang pag-iimbestiga doon? Tapos sasabihin, hindi niya alam yung nangyari doon. Oh, di ba na-suspend si Marcos, Colonel Marcos, because of that case kay Albuera? Ba? Anong nangyari? Oh, okay na. Sabi ni, on air to, sa speaking engagement, sa mic. Oh, suspension, sa public to, speaking engagement to. Oh, suspension? Okay, sige. O, tapos sa suspension, ibalik na yan. Ibalik sa trabaho. O, tapos sasabihin ng iba, hindi alam? Sige nga. O dicta case. Ano na nangyari ngayon? Na-solve? Sino pa? Loot. Loot, partner. Ambush. Anong sabi? Okay? The problem ang problema ni Pangulong Duterte, nabuhay si Loot. Ang nawala, ang nadisgrasya, yung mga alalay sa kayong driver. Diba? Anong sabi niya? Buhay ka pa. Parang, ang dating is, ang swerte mo na buhay ka pa. Tell us. Wala siyang alam? Na abuso? Kinonsinti niya. Yun yung purpose niya. Kaya nga meron siyang PRRD list, partner, at lagi niya itong pinagmamalaki. It's like parang go ahead. Yung matrix niya. It's my list. Go ahead. Do anything. KILL, go. Akong bala sa inyo. I will pardon you. Di ba lalakas ang loob ng mga to? May pera pa. Maliban sa pardon, may pera pa. Now, anong nangyari sa kaso ni Marcos? Diba nakasuhan ng homicide? Bago siya bumaba sa pagka-presidente, the case was dismissed. Bakit? Sino ba may hawak ng SOJ? Sino may hawak ng DOJ? Tao ba ni Duterte o hindi? Kung sa start pa lang, sinabi niya na naipapardon niya, anong gagawin ng SOJ? Lalakasan ba niyang ebidensya niya o hindi? Bakit na-dismiss yung kay Marcos? Petty, partner, napaka-petting dahilan. Ang dahilan lang, yung mga witnesses, prosecution witnesses, hindi ma-identify yung mga pulis na gumawa nun kay mayor ng Albuera. Ang babaw, di ba? Witness mo? Hindi kilala kung sino gumawa ng krimen? Samantalang may umako na, yung Lagara. Siya yung pong. More than 5 ang tama. Sabi doon may soko na bago pa sila. Bago pa nila ginawa yung di umanong krimen, may soko na. Anong ginawa ng soko? Barel? Ba may barel? So di ba yung pagka may barel, malalaman mo kung anong barel ang ginamit? Ano nag-iimbestigasyon ng soko? Para hindi nila mapin down to mga polis na to na siyang gumawa. Pero kung partner, bubuhayin ito uli lahat ng mga binabanggit mong kaso. Kaano katagal bago mapapatunayan na talagang involved nga itong mga tinuturo nila mga tao? May kasalanan. Partner, pagka ito may mga ebidensya, kung ito talaga kung totoo magkakaroon ng investigasyon, mahanap at mahanap yan. Umpisa mo pa lang sa soko dahil nandoon sila. Diba? Okay.
sa Sosoko pa lang, ano nangyari, dapat may ebidensya yan, ilan ang tama. Kasi kung more than 5 yan, di overkill yun. Oho. So kung na-dismiss yan because hindi maturan ng prosecution witness, mukhang mistrial. Oho. Di ba? Hindi ko masisisi si judge doon kasi kung mahina ang prosecution, yung nag-present ng witnesses, malabnaw ang ginawa. Oho. Magagalit ka ba kay judge? Mhm. Hindi. Wala siyang magagawa. Hindi naman siya pwede makialam sa ebidensya na ipipresent. So, sino ang mukhang ob-ob sa pagpresenta ng kaso laban kay Marcos? Di prosecution. O sino prosecution? DOJ. Oho. Sino may hawak noon? Una, si Betaliano Aguirre. Pangalawa, sino humawak? Minardo Guevara. Oho. Ngayon, iba na yung administrasyon. Well, kanina Minardo Guevara, DOJ. Oho. Ni PBBM. Ay, sorry. Ni Duterte. Oho. Diba? Ngayon, Solgen siya. Ni PBBM. Ano expect mo? Oh, well, sabi nga ng Malacanang kay may nabasa ako, partner, doon sa isang kaso pa lang ang ibinigay nilang reaksyon. Ang sabi nila, well, depende sa DOJ, sa Department of Justice, no? Doon sa yung Baryuga ba, partner? Oo. Baruyaga. Baruyaga. Oo. Doon pa lang. Nasa ano daw yun ng DOJ, no? Kung ngolekta na sila. Kasi hindi pa to. Partner, imaginein mo, tagal-tagal nangyari. That's 2020? Oo. 2020? Oh, 2020. Ano na ngayon? 2024? So, hindi umusad. Bakit? Kaya nga, kasi, partner eh. Oh. Kaya nga yung ang sinasabi ko kanina. Yan isang ano lang eh. Isang halimbawa lang. Sa sobrang tagal na partner. 'Di ba? Ngayon bubuhayin. Plus, yung mga binabanggit mo, baka mamaya ang mangyayari diyan, papasok na lang ng ibang administrasyon, hindi pa tapos sa mga depende na sa mga butante sinong iboboto nyo. Dapat yung alam nyo na magbibigay ng hustisya. Diba? Kasi pag iba na naman ang administrasyon at mukhang kakampi, ito mga pinagbibitangan ngayon, ay wala na. Pagpasa Diyos mo na lang yan. Diba? Kaya nga eh. So anyway, hatidin ang ang reaksyon rito sa ating comment section. Partner, may iba pala ako. Isa lang ha. Sige, tungkol partner. kay Loot. General Loot, di ba? Sinabi mismo ni dating Pangulong Duterte na siya ang nagpa-ambush. Tapos the following day, binago ng mga spokesperson niya yun. It's a joke. Sige nga. Okay, sabi ni Mishi, si Sir Rod kasi yan nagsasabi naman dito ng comment. Para balanse pong usapan at masagot ni attorney. Tayo naman. Kasi kung pareho kami naisip, baka sabihin naman, di ba, bias tayo. So dapat mapakita rin natin kung ano yung pwedeng nangyari sa side ni dating Pangulong Duterte. Okay. Arthur J. De La Cruz, good evening po kayo, Attorney Clarence Zarot. Watching from North Caloocan. Ay, nakahabol din kami. Ang hirap dyan pumunta sa North Caloocan pag nag-hearing matraffic pa. Matraffic. May ginagawa. Kasi ang daan namin may kawayan eh. Traffic. Ay, si Evangeline Fernandez, sabi pa niya, alam namin ang iboboto namin, mga Duterte, sabi ni Evangeline. Karapatan po natin lahat yan. Karapatan po ninyo. Wala naman tayo sinasabing wala naman tayo sasabi kung sino dapat niya iboto. Dennis Mendoza watching from Valenzuela. Si Jade Liagas. Good evening po, Sir Rod at Attorney Claire. Ito, partner, yung mga nanonood sa ating Facebook Live. Ma'am Ming Ering, itanong niyo po sa mga convicted na nakaupo ngayon. Sino ba yan? Rafael Neri. Okay, hi and thank you for watching. Joseph
Lapuod, iba talaga pag magaling na lider. Pinag-uusapan. Masyado kayong halata. Ganun ba? Pwede bang paimbestigahan nyo yung mga biktima ng mga drugs na yan? Sabi ni Joseph Lapuod sa ating Facebook Live. Actually, partner, wala namang masama. Kung talaga mga drug dealer yan, dapat naman talagang hulihin. Correct. Ano naman problema doon? Hindi naman tayo kumakampi kung drug dealer yan, hindi drug dealer yan. Hindi yun yung topic. Ang topic is, pinapatay nyo. Tama ba? That's the point. Kasi kung pwede palang ipapatay ang gumagawa ng heinous crime, ano mangyayari sa bansa natin? Chaotic to, partner. Inaalaw mo ang isang leader pumatay nang hindi na dadaan sa korte yung di magpagawa ka na rin ng death penalty. Di ba? Bakit mo kailangan ikaw ang pumatay? O di i-push mo yung death penalty sa Constitution. Gusto mo. Correct. Daan mo sa due process. Kung sasabihin ng korte na death penalty, di okay yun. Legal yun. Ikaw ang magiging berdugo? Ay, paano na yung ibang inosente? Paano kung galit lang sa atin? Diba? Is that a good leader? Na kahit kung sino na lang, kung sino ilista doon, partner? How at least hindi ikaw ang biktima? Ikaw nalagay ang pangalan mo nalagay sa biktima. Baka magsisi ka. Mario Cruz, lessons learned to all of us. Kilatisin muna ang mga kandidato bago iboto. Huwag basta maniwala sa mga pangakong mapapako, sabi ni Mario Cruz. Sabi naman rito ni Aber, asan pa ba ibang ano to? Enemy downfall dito, may linsa paglabas sa amin, nakamotor dedo, tumira, nakamotor din. Conclusion, sabi ng mga tao, adik yan. Ganun naman dati talaga ang nangyayari. Pag nakitang nakahandusay na dyan, aadik yan. At kilala din, dati kilala din ng mga tao kung sino yung mga nakabulakta. Na sila mismo na nagsasabi, nako dati talaga. Ano yan? Problema yan dito sa aming lugar. Adik yan. Pero, syempre... Alam niyo ba mga kayubi, partner? Ito minsan na to, yung sinasabi nilang user, alam niyo ba na yan yung asset ng pulis? Para magturo ng iba. So, di natin alam kung bakit kailangan yung asset na yan o kung user yan, mawala siya. Is it because may alam din siya ng ginagawa ng pulis na mali? Yun eh. Kailangan siyang mapatahimik dahil baka magturo siya ng pulis. Jade Liaga, sabi pa niya, lalagyan ng wag akong tularan. Sabi pa niya dati. May mga ganon din eh. Eufemio Basto Jr., okay po ma'am, daan natin sa right tapos nawalan din ng oras. Ano daw? Eufemio, we need better... sabi niya, gagamitin natin ang tama. Tapos mauubusan ng oras kasi baka iba na mahalal. Ang tagal kasi ng hearing. Tapos kamukat-mukat mo, dismiss. Tama. Sabi ni Dobby, George Retirado, Lauria, we need better Philippines. God bless po, Sir Rod and Attorney Claire. Padayon lang kayo. Maraming salamat, Dobby. Thank you po. Trago R. Reese, sabi pa niya, agree po ako sa sinasabi nyo. Talagang kontrolado lahat ni Dugong noon ang justice system, sabi pa niya. Trinidad Rowena, grabe ka, Attorney Claire. Sabi niya, grabe ka. Napaka-fresh mo daw. Ay, naman, grabe. Napaka-fresh. Maraming ilaw, partner. May ilaw kasi tayo. Maliwanag ngayon eh. Dexter Batante Jolina. Tama daw? Giolina ba? Giolina.
Duterte pa rin kami, Visayas, Mindanao. Sabi pa niya. No problem. Go ahead. Oh. Elizabeth M. Rep, hello from Spain. Ba, from Spain, ha? Oo. Thank you. Oo. Okay. Dito naman, umabot na tayo sa mahigit 2,000 kanina sa ating YouTube. Meron nga akong kakilala na asset ng mga pulis. Pero nang hindi na nila mapapakinabangan, abay binaril din nila sa ulo mismo. Sabi ni Mary Jane Goko. Marami na kasing alam yun, partner. Marami na alam yun sa ginagawa nila. Oo. Diba? Uso ngayon ninja cups eh. Oo. Diba? Nagre-recycle eh. Pag nahuhuli o re-recycle, o di mga asset na to, malamang alam. Dennis Mendoza, salamat Attorney Claire sa pag-educate nyo sa amin. Sabi ni Dennis Mendoza. Okay. So, na bueno, mga kasama. Maraming salamat sa inyo pong mga opinion, sa inyo pong mga komento, sa inyo pong mga reaksyon. Mapaproman yan, kami rito, lahat ay babasahin namin. Opo. Welcome lahat. Welcome lahat. Partner, mabilisan lang to ha. May nagtatanong kasi kung ano yung tip ng iboboto. Araw-arawin natin to hanggat maaari ha. Una partner, sa akin ha. Ang dapat na hindi iboto, una, ilista nyo na mga kayubi. Sangkot sa political dynasty. Kahit wala pa tayo talagang enabling law, pero may constitution tayo patungkol sa political dynasty. Yung mga lumalabag sa political dynasty. Pangalawa, may bahid na ng korupsyon. Kahit siya na-acquit, diba? Tandaan natin, may bahid na ng korupsyon, wag na. Conflict of interest, maraming conflict of interest. Pro-China, puro forma, walang vision, tamad. Puro forma, walang alam. Ang 6, tamad, walang vision. 7, hindi seryoso, part-timer lang, partner. Mas marami pa ang ginagawa sa labas kaysa magtrabaho sa kanyang posisyon. At pang-8, maangas lang. Okay. Kaya pa lang, 8 pa lang yung naisip ko. Tingnan natin kung meron pa madagdag. Mga kayubi, baka may madagdag kayo. Isa-isayin natin yan sa susunod. Alright, hanggang bukas, partner. Hanggang bukas, mamaya, 9:30, meron pa tayo sa Batas with Tony Claire Castro. Hanggang bukas, makita't magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Claire Castro, papaalala, huwag tulugan ang inyong karapatan. At Radyo Man Rod Marcelino sa